Amazing, lahat ay woke. Big man, walang katulad. Laging on point, parang sa marilalakad. Rocks fire, deals tighter. Big man, airsoft sniper. Sa presyong tama sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game, kami ang hari. Hello po sa inyo, good afternoon po sa inyo lahat, mga airsoft ko, Luzon, Visayas, at Mindanao. Shoutout po sa ating ka-airsoft, bago ako magsimula, shoutout ko Jimmy Nang, at saka Johnny, Jason Nang, NG, no? And Johnny ng nakalimutan ko yung location. Shadow Black po. On its way na. Napapunta na rito sa ating shop. Ubus na kasi ang Shadow. Pero nakakuha pa tayo sa mga tropa natin, no, sa mundo ng airsoft. Okay? So on its way na rito. Pero yung payment din po, remind ko lang, hindi pa po nagre-reflect sa account. Okay? So, syempre po, magkakaroon tayo ng delay pag po ganun ang nangyari, no? So far, hanggang ngayon, hindi pa po nagre-reflect. Inform ko lang po kayo para po malinaw, no? Okay, mga airsoft ko, mamaya po, nasa lugar tayo ng Pampanga. Na-miss ko to. Grabe, biyahe na naman. Biyaheng Mexico, Pampanga. Pangalan ng taga Mexico, Pampanga, pasabi. Mamaya magkita-kita po tayo dyan, no? Okay, shoutout, good day and good afternoon, Elmer Perez of Apari, Cagayan. Unit natin airsoft, Sir Elmer. Joseph Kumal. Ayun, Joseph Kumal. Kumal or Kumal, I don't know what is the correct pronunciation. Shoutout po, Sir Joseph Kumal. Kumal, no? Kumal. Joseph Kumal of Mexico, Pampanga. Bossing, magkita po tayo dyan mamaya sa inyo. Unit ang ating airsoft, Elmer Perez of Apari, Cagayan is the original and the high-end version of the Glock 17 Gen 5.
po yung unit mo, i-demo test per natin. And for the main event, grabe to, namumula, pulang-pula. Not your daily ordinary rifle and not the daily ordinary pistol. Okay? Grabe, ang ganda, di ba? Pulang-pula, oh. Wala kang makikita namang ganyan, di ba? Ito yung unit na may ipagmamalaki. Ito yung unit na may ipagmamayabang. Ito yung unit na sumisigaw. Siya mismo sinasabi niya, hindi ako budget meal. Okay mga Airsoft, this is the rare version of the Everyman's Dream, the Shadow 2. Rare edition, the Magwell version. Okay? What is good and special about this? Malalaman ninyo, syempre, araw-araw naman, dinidiscuss ko para po sa inyo. Okay, next, isa pang unit ng ating Airsoft, our gentleman from Madela, Quirino Province. This is the this is the BFC Stoner Rifle. Okay? Makikita nyo, mga Airsoft, red scoop. Red. Red ang detalye. Red ang lahat ng mga detalye niya. So, napakasarap, napakaganda. Sabi ko nga sa dun sa start ng ating vlog, not the ordinary rifle na makikita nyo sa araw-araw. Tapos, kung hindi ka ba naman talaga pinagpala, itong unit na namumula na dalawa na to, na isang pistol at isang rifle, ay regalo ni Madam sa kanyang mahal na asawa. Okay, ito na. Madam Angela Marquez of Madela, Quirino Province. Unit niya, ibibigay niya sa kanyang mahal na mister na nagtataguyod ng kanilang pamilya. Okay? Si Sir Gesto Marquez of Madela, Quirino Province. Alam niyo yung Quirino na yan, ito ang Nueva Vizcaya, katabi ng Nueva Ecija. Okay? Yung pinakaabot na kayang-kaya, ay pinakamalapit na kayang-kaya kong abutin is the Nueva Ecija. Ang Nueva Vizcaya, pumapasok yan sa special delivery na. Okay? Kasi ang Nueva Vizcaya is paanan ng Isabela. Okay? Yan na yung unang town para nababagtasin mo sa hindi ko sure kung ang Isabela ay part ng Cagayan Province. I-check mo nga muna, Shane. Does Isabela is a part of Cagayan Province or Cagayan Valley? Hindi ko sure. Ngayon malalaman ko yan. Matututunan nyo rin, no? Cagayan Province, Bali. Cagayan Province. No. Isabela is not a part of Cagayan Province. Ang Basco, Batanes. Kasi Cagayan taas ng Luzon yan yung Basco, Batanes. Tignan natin para alam ko rin. Naiiwagaan ako dyan sa lugar na yan sa norte. Basco Batanes sa Cagayan Province. No, not part of Cagayan Province. Okay. Cagayan Valley. Parang tingin ko. Yes. Isabela, part ng Cagayan. Okay. Ang Cagayan Province is the main Cagayan.
part ng Cagayan Valley ang Isabela. Okay, okay. Let me rephrase it, no? Ang Isabela, ang paanan ng Isabela ay ang Nueva Vizcaya. Okay? Naghihiwalay yan. Nueva Ecija, after ng Nueva Ecija is Nueva Vizcaya. After ng Nueva Vizcaya is the Quirino. Quirino, ha? Isabela, part ng Cagayan Valley. Oh, yun nga. Oh, okay. Ang Quirino ay isang napakaliit na town pagdating diyan sa lugar na 'yan, no, na Cagayan, no. So, Cagayan Valley, ibig sabihin, valley. Paano ba explain yun? Anyway, no, basta Cagayan Valley, Cagayan Province is iba nga pala, no. Okay, so itong unit na to, mga Airsoft, is unit ng ating Airsoft, Sir Gesto Marquez, no, of Cagayan, of Madela, Quirino Province. Ang Quirino Province, maliit lang yan. Parang town in Quirino Province. Town in Quirino Province. Kung di ako nagkakamali, parang 3 town lang yan. Difon, Madela. Please correct me, ha. Yung mga taga dyan, ha. Sige, town. Difon, Madela, tsaka tagal. Aglipay, pag si Rapi Tulfo nakonsumi na. Ano yan? Aglipay, Cabarogis, Difon, Madela, nagtipunan sa Guda. Marami rin pala. Tingnan, ilan? Cabarogis, 2, 3, 4, 6. 6 na. Pero kasi kahit sabihin mong konti lang pala, ang lalaki niyan no? Ang lalaki niyan. Anyway, yun, Quirino Province, no? So, Madela, Quirino Province to po para sa ating Airsoft, no? So, set aside muna natin itong dalawang pulang-pula na to. Dako muna tayo sa ating Airsoft na umorder from Apari, Cagayan. The Glock 17. Okay, this is the this is the high-end edition of the Glock 17. This is a fully licensed version. Pakita ko sa inyo yung box niya. Ayan, ha. Sa box niya, mga Airsoft, no, nakalagay naman, wala namang ayan, no. Kung mapapansin niyo, merong hologram. O, diba? Ayan, no. Ayan, no. Okay. Yan, okay. Ayan. Umarex, ayan, ha, officially authorized nakalagay. Okay, yan, ha. Ayan. Okay, yan, ha. Tapos, kung mapapansin nyo rito, mga Airsoft, no, ayan, ha. Ayan, ha. Gen 5 nakalagay, di ba? Ayan. Glock Perfection, officially licensed product of Glock. Okay, yan, ha. Tapos ito, ayan, may barcode pa yan. Yung barcode na yan ang nagsisilbing authenticity number. Ayan. Okay? So, this is a fully licensed version. Hindi pipitsugin version, hindi China version, hindi budget meal edition. Okay? Yan yung high-end edition. Lahat ng makikita nyo ritong markings na nakalagay na Glock or officially licensed product of Glock, etc., etc., lahat na makikita nyo ritong serial number ay license from the Glock company. Okay? Iba yung pipitsuging Glock, iba yung China Glock, iba yung WE na Glock, iba yung mga Glockan lang. Okay? Yung WE is a Taiwan-made na Glock, pero hindi sila license. Kaya kung mapapansin ninyo, especially yung WE na Glock Gen 5, blanco to. Kasi ang WE, they are not claiming na licensed Glock yung gamit nila. Okay? Hindi katulad ng ENC ng China, illegal yung pagmamarkings nila ng Glock. Pero, siguro soon maiaayos din nila yan, no? Kasi kukuha lang laman sila ng ng authorization, ng license from the Glock, no? Pero syempre, mga higanting kumpanya yan ng Airsoft, na maker ng Airsoft, so sila nagkakaintindihan sila dyan, no? Kaya lang, lately,
pinaghuhuli yung mga gumagamit ng unlicensed version ng Glock. Lately, no? Kaya nga medyo nagkandatumal-tumal ang Glock kasi hindi allowed i-display sa market. Parang ibinebenta lang siya underground, patago. Para kang tuloy, pusher nun. Nagbebenta ka ng patago, no? Yun ang isa sa pinakapangit yun, okay? Kaya tayo medyo naglaylo tayo dun sa mga brand na yun. Kaya ang binebenta lang natin, it's either the WE, which is hindi naman sila illegal dahil hindi sila nag-claim, no, na licensed Glock sila, and the high-end version. Okay? What is good and special about this high-end version? Compare mo doon sa mga lower version, yung high-end version kasi ay gumagamit ng mga premium materials. Okay? Hindi sila gumagamit ng recycled alloy. Ano ba yung recycled alloy? Sirang kaldero, sirang sandok, sirang rice cooker, sirang makina, sirang cover ng makina. Yun yung mga alloy, di ba? Pero pag kasi ang ginagamit mo is yung high-end, ang laman loob nito is yung mga basal, yung mga pure talaga na alloy materials. Okay? Kaya nasa sa inyo na kung saan kayo, kung anong gusto nyo na gamitin, the alloy version or the high-end version or the budget meal version, no? Basta tatandaan nyo lang, ang budget meal version, ang mumurahin version, ang China version, may limitation. Okay? Minsan dumarating sa puntong hindi na ma-repair kasi walang pyesa. Minsan dumarating sa punto na pwede nang itambak kasi wala namang kwenta. Okay? Pero pag ang unit nyo is ganito, version na high-end, laging nare-repair, laging may pyesa, at saka madalang masira. Okay? Tatandaan nyo to. Lagi nyo lang ipasok sa kokote nyo to, mga ka-airsoft, ha? Sino ang mas matibay? Rusi na NMAX or Yamaha na NMAX? Diba? Bakit ka bibili ng Yamaha NMAX samantalang may Rusi NMAX naman? Kaya ka bibili ng Yamaha NMAX kasi gusto mo quality. Okay mga airsoft, let's begin. Press the valve, then spray. Okay, Glock 17 muna tayo, ha. Valve, spray. Then the inlet valve. Okay, maglalagay tayo. Konti. Tapos maglalagay tayo ng green gas. 12 kg, 14 kg, CO2, pwede rito sa high-end version ng Glock na to. Pag ang unit mo, ENC, double bell, WE, AW custom, wag mo nang i-attempt, 14 kg kasi mawawarak po yan. Pero itong unit na to, 12 kg, 14 kg, CO2 pwede. Upside down, then press down. 1, 2 seconds only. Kita nyo naman, di ba? Yun pa lang panalong-panalo ka na . Pag yung unit mo upgraded, 2 seconds of gas only. Di ba? Pag yung unit mo hindi upgraded, mag 5 seconds ka, mag 7 seconds ka. O, sinong mas matipid? On the long run, syempre, mas matipid ang upgraded. Di ba? Takay natin to. Put your right thumb here. All the way, dito po ilalagay yung bala. Pump lang po tayo using our speed loader. Okay? Kalugin yung bala. Kalugin sideways para umalayin yung bala. Okay? Yan. So, okay na tayo sa magazine. Dadako tayo sa unit. Ang mga Glock, kailangan ini-sprayan mo sa ibabaw. Pag ang binilan mo ng airsoft, tindero, tindera, hindi nila alam yan. Hindi nila ipapaliwanag sa'yo. Pero ang binibilan nyo kasi ng airsoft, nanonood kayo ngayon kay Big Man. Kaya natututunan nyo yung mga bagay na yan. Ang Glock dapat ini-sprayan sa ibabaw para hindi maubos yung barrel. Pag hindi mo ini-sprayan yung Glock mo sa ibabaw, ganyan ang mangyayari sa barrel mo. Okay? Kaya dapat i-sprayan mo, then kasa, then ilock manually, spray tayo sa nozzle. Okay, after that, si Big Man tinuturo sa inyo na hindi mo dapat to hatakin pababa kasi mauupod. Di ba? Dapat pull back ang slide. Okay. Yan. Okay? Si Big Man tinuturo sa inyo na always i-rest nyo yung trigger.
Hindi nyo makukuha yan doon sa tindero at sa tindera. Okay? Pasok, malakas. Si Big Man, tinuturo sa inyo na ang pagpasok dapat malakas. Hindi nyo makukuha yan sa tindero at tindera. Okay? Ngayon, kasa. Ready to fire. Okay? Firing! Open slide. Kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Then release the slide. Pull back. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay? Ito po yung unit natin kay Airsoft, Mr. Perez. O, Apari, Cagayan. Yung unit po ninyo, pagkatapos ninyong gamitin at itatabi nyo na, punasan nyo po yung buong unit ng maayos, ng malinis na basahan. Kasi minsan hindi natin napapansin, yung palad natin naglalabas, nagse-secrete ng acid, ng pawis. Okay? Yung pawis na dumadampi doon sa unit will eventually can corrode. Okay, no? Parang yung corrode kasi terms yan na ginagamit pag nasisira yung materials. Parang kinakalawang. Kung sa bakal, kinakalawang. Okay? Kung sa alloy, nag-uumido. Kung sa tanso, nag-uumido rin ang tawag, di ba? Kumbaga, yung magandang coating, kasi coated lang naman ng mga baril painted lang yan no? Powder coated lang yan. Yung coating niya will soon masisira, di ba? Pag yung acid ng ating kamay hindi natin nalilinis. Okay? Kaya yung unit mo, huwag mong kakatamaran na pupunasan. Syempre, para laging mukhang bago. Di ba? Tuwing gagamitin mo, tuwing kukunin mo siya, mukhang bago, yung konsuelo na mararamdaman mo sa pagbili ng unit mo, nandun. Okay? Tapos, yung magazine, bago itabi, make sure walang lamang balat, dapat walang lamang hangin, pasingawin. Okay? So, itong unit na to, ready for packing and ready for shipping. Okay, next unit natin and for our main event. Okay, mga Airsoft, ganito yung box niya na. Ayan, makikita nyo Ayan, ito, lagi nyo nga hanapin to. Ito kasi yung yung hologram na sticker na authenticity ng unit, na pagiging authentic ng unit. Okay? So, itong unit na to, i-ready na natin for packing, ready for shipping. Again, shout out, good day and good afternoon sa ka-Airsoft natin na nagpapa-shipping ng CSA Shadow Block Edition. Bossing, yung payment po ninyo is hindi pa po nagre-reflect doon sa account. Okay? Yung binibili po ninyo is a rare version. Actually, ginawan ko lang ng paraan. Parating na po dito sa ating shop, no, yung rare edition. Suggest ko lang, medyo i-follow up nyo rin din po ninyo yung payment kasi anytime pwedeng makuha yung black edition nito. Okay? This is the red edition. Okay, ayan unit ng ating Airsoft, Angela Marquez, ni-request niya pang-regalo, pambigay sa kanya Mr. Gesto Marquez of Madela, Quirino Province. Unahin natin yung pistol. This pistol is the everyman's dream. Pangarap ng lahat ng kalalakihan na nahuhumaling sa baril. Pangarap to. Kahit ako, isa sa mga dream unit ko to. Kaya lang, syempre, kung sa Airsoft, meron tayo. What I'm trying to say is alive. Talagang pangarap to. Walang tao na gumagamit ng baril na makakahindi pagdating sa the cheater's gun. Hindi naman sinabi cheater's gun, cheaters ka na. Hindi, no? Bansag lang sa kanya yon kasi napaka-accurate niya, napakatindi niya. Okay?
So ito, pangarap ng lahat ng kalalakihan. What is good and special about this? Isa sa mga unit na bukod tangi na pwede sa 12 kg, 14 kg at CO2 dahil bakit? Ang unit na to is a no-nonsense unit. Ang unit na to is a full steel CNC unit. Okay? Makikita nyo naman, di ba? Wala naman, hindi naman maikakaila. Hindi didikit ang bagay na hindi bakal sa isang magnet. Kaya siya dumikit kasi bakal siya. So, bakal siya, ibig sabihin, matigas siya. Matigas pa sa ulo ng bunso mo. Okay? So, itong unit na to, the Everyman's Dream, the Shadow 2, number 1, ikasa natin, ilock natin manually. Ang unit na to ay full upgrade version. Number 1, naka-fix outer barrel. Ang unit, pag hindi naka-fix outer barrel, ganito ang itsura. Kumakalog. Okay. Kahit grade 1 na bata, alam niya na yung bagay pag kumakalog ay hindi normal. Kahit grade 1 na bata, alam niya na pag yung barrel mo kumakalog, alam niya na hindi magtatagal yan. Okay? Pero itong unit na to, manghihina na po tayo sa mundo. Bigyan mo lang ng proper maintenance, maipapamana mo pa sa apo mo. Number 1 upgrade, fix outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, hop up rubber, enhance into a big bore nozzle. Ang upgrade na nakakarga sa unit na to, 6. Yung 6 na yon, kung isa-isa mong ipapa-upgrade yon, aabot ka ng 11,500. Pero nakapasok na yung 6 na upgrade na yon dito. Okay? Ang normal FPS ng isang unit na hindi upgraded is ng ZZ Shadow 2 na unit na hindi upgraded is 300 to 320 only. Mababa lang. Pero itong unit na to, na i-upgrade natin ng 420 FPS. Okay? Bakit? Syempre, Pinoy tayo syempre, alam mo naman ng Pinoy. Bida-bida. Di ba? Gusto ng Pinoy, malakas. Gusto ng Pinoy, sikat siya. Kaya yun, binigay natin. Okay? Lagyan natin ng silicone oil, mga airsoft nozzle. Okay, konti lang din. Huwag bababa to, pull back. Ngayon, ito yung magazine. Press the valve, then spray. Itong unit na to, pwede siya sa 12 kg, pwede sa 14 kg, at saka pwede siya doon sa CO2. This is the CO2 cartridge na normally ginagamit sa isang air gun. Pero sa ZZ, kayang-kaya niya yan. Okay? Ngayon, sinasabi ko nga, 12 kg, 14 kg CO2, pwede to. May 14 kg pa, Gamit tayo 14 kg para masarap. Upside down, then press down. Sumisingaw. Mga ka-airsoft, pag maglalagay kayo ng gas tapos narinig nyo sumisingaw, tigil nyo kasi hindi pumapasok yung gas. Ibig sabihin, hindi nyo na isentro. Okay, sentro. 1, 2. Okay, yan. Nakita nyo naman, di ba? Yan. Gusto ko kasi maramdaman yung bigat ng 14 kg. Ayan, ayan. Gamit tayo ng 0.30 grams sa bala kasi yung unit na to, Shane, gawin mo na rin yung ibang account. Sabay, hindi naman niya mapagsasabay, no? Sige. Hatak to pa baba. Place your right thumb here. Lagay po tayo ng bala. Okay, kalugin natin mga ka-airsoft Mga ka-airsoft, mamaya nga pala nasa lugar ako ng Pampanga. Yung mga baka naman, yung gusto magpasabay dyan, pasabay na kayo. Kita-kits tayo mamaya. Hayaan nyo po ako makapagpa-picture sa inyo. Okay mga ka-airsoft, this is the ZZ Shadow 2, the Everyman's Dream and the Shadow 2. Pasok! Lasa! Ready to fire. Okay? Fire tayo mga ka-airsoft!
Open slide. Isa pa. Open slide kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine. Then, release the slide. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Unit natin kay Airsoft, Jesto Marquez, ni-request ng kanyang misis na si Madam Angela Marquez. Okay? So, isa pa. Huwag kayong mawawala. Meron pa siya. Isang pistol at saka isang rifle yun. Pang regalo. Alam na alam mong ano eh, no? Alam na alam mong may class. Alam na alam mong may taste yung pumili. Bakit? Kasi pula. Di ba? Sino ba naman na magkakagusto sa pula? Magkakagusto lang sa pula eh yung talagang taong may class talaga, di ba? Kasi yung iba, gusto ko black! Gusto ko black! Pure black! Oh, mga ganun, ha? Pero sila, kita mo, walang kaarte-arte. Pula yung ginusto. Eh, may dahilan yan. Kasi, may class sila. What is good and special about this? This is a full metal unit mula ulo hanggang baba. Foldable. Makakatulong tong front sight na to synchronize your holographic scope. To synchronize sa target. Okay? Ngayon itong unit na to, adjustable ang butt stop. Kung saan dyan mo rin ilalagay yung battery. Okay? Itong unit na to, sarap niya. Kayang-kaya mong sakmalin to. Oh, kasi, ano siya? Key-mode. Key-mode design. Ayun, parang susi. Di ba? Kaya tinawag na key-mode dyan. Parang susi yung design. Di ba? O, ito pa. Itong unit na to, para maalis mo to, huwag mo pipindutin. Dapat hatakin. Okay? Dito sa butt tube, dito natin ilalagay yung mismong battery. Pasok natin. Then, plug natin yung battery. Okay? Then, secure all the wire. Saka natin ibabalik to. Tignan nyo, ang gwapo niyan. Oh. Okay? Single fire. Rapid fire. Okay. Ngayon, kunin natin yung magazine. Ito yung magazine niya. Pinalitan na natin HK. Okay? So, this is the magazine. Buksan sa ibabaw. Buhusan ng bala. Okay? After na mapuno, ang maximum rounds nga pala nito mga Airsoft 300 rounds. After na mapuno, isara mo. Tapos may gear sa ilalim, kamutin. Habang kinakamot mo, meron dalawang klase ng winding. Standard winding, which is every 30 rounds, magkakamot ka ng mga 10. Or the full winding, magkakamot ka ng marami hanggang marinig mo yung last clicking sound. Ibig sabihin, yung buong 300 rounds nakapila na. Okay? Pero itong ginawa natin, regular winding lang. Pasok! Wala nang ikakasa. Hindi mo ikakasa yung charging handle, masisira yan. Okay? Ngayon, firing! Single fire! Rapid fire! Ganun, kalupit ang isang unit. Okay? Oh, by the way, itong unit na to is ranging 500 FPS kasi hindi naman maglalaro yung bossing natin. Hindi naman niya ipanglalaro ito. So, ang gagamitin niya, ang paglalaroan niya nito is yung farm. Okay? Every time matatapos maglaro, always clear the magazine, then clear the chamber. Then, rest the spring. Ito yung importante sa lahat. Pag hindi mo ni-rest, yung upgrade na ginawa natin dito, babagsak. Kasi yung spring may stress. Lagay mo sa rapid fire. Press mo naman seconds. Then single fire. Isa pa. Okay? So, itong unit na to, ready for packing and ready for shipping. Going! Madela, Quirino Province. Okay mga Airsoft, kung minamahal, sa mga nag-share po, maraming salamat. Sa hindi pa nag-share, click nyo po yung share button. Napakalaking utang ng loob ko sa inyo yan, no? Pag sinishare nyo kasi kumakalat tayo sa ating community. Look, ano ba yan? Okay mga Airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft, hatid po sa inyo ng inyong lingkod. Big Man.